Tungkol pa rin po sa issue ng doble plaka, makakausap po natin si Atoy Santa Cruz, ang Director for Administration ng Motorcycle Philippines Federation. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Connie Season po ito. Ay, magandang tanghali, Connie, at sa mga nakikinig sa inyo, magandang tanghali po. Yes, sir. Ano ho ang reaksyon ninyo? Ngayon po nga pinasususpindi muna ni Pangulong Duterte itong Motorcycle Crime Prevention Act. Well, yung naging sabi nga niya, hindi na itutuloy yung plate number sa harapan. Ganun din si Senator Gordon, hindi itutuloy yung plate number sa harapan. Ngayon, kasi itong Friday, magkakaroon ng consultation sa LTO na kasama ako doon. Isasuggest namin na yung plaka sa likod ng motorcycle, sige na, tuloy lang yung paglalagay dyan, no? Para din makatulong kami sa pagsugpo ng krimen. Pero yun lang, siguro papa-amend namin doon sa mga susunod na senador o congressman dito sa 18th Congress, yung mga provision na napakalaki ng multa at saka yung pag wala kang lagay ng plaka sa harapan o ladikita ng sticker, hindi pwedeng i-rehistro. Yun na lang siguro i-amend namin, pero yung batas, hindi namin kinokontra. Yung batas natanggalin. Okay, pero ano ho ang talagang nais nyong isulong? Kasi nabanggit din na noon na parang hindi kayo nakonsulta. Unang-una sa lahat dito po sa doble plaka na ito. Alam mo, Connie, hindi kami makapag-protesta dyan eh. Nakonsulta talaga yung isang riders group. Okay. Sa Congress, umattend sila. Kaya lang, ang nagtaka kami, parang hindi yata alam nitong grupo na to na umattend sa 17th Congress, member pa sila ng Technical Working Committee, pero hindi nila naidepensa na yung pag-oppose doon sa plate number sa harapan ng motor. Doon sa grupo namin, when we talk of safety, safety lang ang tinitingnan namin ng kapwa namin mananakay. Ngayon, nagulat din kami, lumabas yung pirma at napakaraming loophole doon sa kwan. Sa grupo namin ngayon, hindi na namin sila pababayang umattend sa any consultation, haharap na kami ulit. Okay, so ibig Kasama sabihin, yung mga abogado namin. maraming grupo to na iba't iba, pero kayo ho ang pinaka-main na maaaring, magsabi talaga no, kung ano talaga yung magiging pangkalahatang desisyon ng inyong pong grupo o yung mga nag-momotor po. Well, kami naman siguro, Connie, for 17 years nadidinig niyo yung Motorcycle Philippines Federation, na talagang angkon lang namin, ang main purpose namin is yung road safety. Then nagsaseminar kami sa ibang lugar. Pagka tungkol sa road safety, ang tatamaan yan, talagang lumalaban kami. Ngayon, pag makakabuti yung batas, talagang pinababayaan namin na matupad yung batas. Ilang naman na sa amin eh. Alright. Basta kami, lilinawin ko na, no? Ang talagang inaayaw lang namin, yung plate na ilalagay mo sa harapan ng motor. Yun lang naman, ano? Pero yung laki sa likod, paano yun? Di ba yun makakasagabal din sa safety? Pero alam mo, Connie, yung ginagamit kong motorsiklo ngayon, malaki na yung plaka na ini-experiment namin kung matatanggal. Dahil European size yung nakalagay sa motor ko eh. Talagang nagpagawa kami for experiment para malaman namin. Wala naman, okay sa amin yung plate number sa likod na lakihan nila. May bukod na sinasabi pa rin po sa komento ng Pangulo na natakaw disgrasya, bukod doon, malaki rin daw masyado yung multa no, sa paglabag nito na 50,000 pesos. Ano ho sa tingin ninyo ang dapat bang multa para sa mga ganitong paglabag? Well, alam mo sa akin ngayon, meron na yung JAW, ni-implement nila, yung Joint Administrative Order nila na tinasa ng multa. Siguro mag-base na lang tayo doon eh. Para yung ibase mo, sa 50,000, halimbawa lang, natanggal yung plate number mo. Na-checkpohan na nagkaroon ng checkpoint ng LTO, 50,000 agad yun. Napakalaki naman para doon sa mga, alam mo, meron tayong mga rider ngayon na mga messenger lang na hindi naman kumikita ng malaki. Mawawala sila ng hanap buhay. Okay. So anong tingin yung dapat lang? Yeah, sa akin 5,000 is enough. 5,000. Oo, para wag naman gawin nilang baliwalain yung plaka na yan. Pero ito nga ho, paulit-ulit na sinasabi noon, na kaya nga napirmahan ho itong Pangulo, na ang layon kasi talaga nito is basically para ma-prevent po yung mga riding in tandem na sangkot daw sa mga pagnanakaw, pagpatay, mga krimen,
Pero ito, ano bang nakikita ninyo? Dahil may, on the other hand, sinasabi naman ng ilang mga motorcycle groups na hindi naman gagamit ng legitimate na plaka kung sakasakali, di ba, pagka gagawa ng krimen. Ano ho ang Well, tingin niyo dyan? Well, isa na ako sa nagsasabi nun yan, ilang public consultation, no? Na inatinan ko na wala namang kriminal na gagamit ng sarili plate number nila. No, magnanakaw ng plaka yan o mampe-fake ng plaka. Madalas ko na rin binabanggit, miski na kami ng mga rider, gusto namin tumulong. Ang pinakamalaking problema lang namin, makakita man kami ng krimen, hindi namin alam saan kami tatawag. Halimbawa, nangyari sa Quezon City, okay, just sa'yo, alam mo ba yung pinakamalapit na number ng police station para matawagan mo? So, yun kasi minumungkahi namin eh. Police visibility rin siguro, no, sa mga lugar. Yes. Kamukha lang doon sa title natin, no? Yung sa motorcycle crime prevention. Ipe-prevent mo eh. Ang prevention is, yan, police visibility. Para ma-prevent mo yan. Then, educate natin yung mga tao, suspicious looking, automatic, ang daming cellphone, kuna mo litrato, report mo sa police, suspicious looking itong dalawa na to. Ganon. Pero yung nakapamaril na, at saka mo babasahin yung plate number, na-commit na yung crime. So sa Friday yung consultation, sir, kay Senator Gordon, tama? Ano ho ang... Hindi. Sa LTO, sa LTO. Sa LTO, okay. Ano ho ang talagang isusulong ninyo? Sabi nyo nga, talagang hindi din maayos, no, safety for the motorcycle riders, yung nasa harap, yung tungkol sa issue rin ng malaking multa. Meron pa ho ba kayong idadagdag doon? Well, wala na kasi ang kukuha lang namin, ikukuha namin yung plate number sa harapan, decal, pero sa akin, pinakamaganda yung RFID eh. Na para ma-check agad complete name. Bagay, marami na tumututol dyan. Yung likod na plaka, sige na. Basta tandaan lang nila, hindi namin pinaalis yung batas, no, ng RA 11235. Batas na yan eh. Gusto lang namin ma-repeal yan or ma-amend na yung maayos talaga. I see. Yun. Sir, para lang din ho dun sa mga ilang narinig din natin, ano, sa kabilang panig naman, yung pinag-uusapan yung safety din nung mga iba ho na mga motorista, kagagawan din daw kasi ng hindi rin sumusunod naman ang maraming mga motorcycle riders sa tama ho na kumbaga batas, ano, sa trapiko. Meron ho ba kayong mga kinoconduct din, mga seminar para matulungan po yung ilan sa ating mga nagmomotor, ano, na para sundin ito? Paano ho nyo minamanage para hindi ho maaksidente sila at maka-aksidente sila? Well, alam mo, na almost ilang years na eh. Start pa lang ng ASEC Lumibaw, ng LTO, nagko-conduct na kami ng safety seminar. No? Tapos, ang problema lang namin, kung makapag-seminar kami ng 1,000 sa isang buwan, 500 sa isang buwan, 1,000 motor naman ang lumalabas sa isang buwan. Tapos, kung ang problema namin, yung dapat talaga, i-enforce natin yung batas at i-educate natin yung mga rider sa tamang paggamit ng motor. Yes. Ako malakas ang loob ko magsalita sa'yo kasi hawak ko lahat ng dokumento, no? Nagbibigay kami ng exam bawat seminar namin. For 4 years na ibinigay ko to, out of 9,000, bibigay ko sa'yo. Wala pa yata 10 yung pumasa. Yun na nga po, kaya nga doon ko actually isusunod yung tanong ko kasi talagang ang literacy kumbaga sa batas trapiko po napakababa, ano talaga. It's alarming, para bang sabi nga nung ilan, matuto lang na magpaandar, sige na, nandyan na sa may EDSA o kung saan pa man na major thoroughfares, ano, nakikisabay o kung saan pa man, minsan hindi nga talagang makikita natin na talagang sumusunod, bawat kanto, bawat space na po pwede nilang singitan gagawin daw. Ano ho ang balak ninyong gawin sa ganito pong problema, as well as siguro pakikipag-coordinate din sa mga ahensya ng pamahalaan para humatulungan kayo mapataas yung bilang na pumapasa po? Siguro i-announce ko na sa'yo, no? Ang nag-usap na kami ni Yusek Dino, then napaka-cooperative naman ni Asek Galbante, na bababa na kami sa mga barangay level, then magte-train kami ng mga motorcycle riders sa bawat barangay na sila nila ang magbibigay ng disiplina coordinated sa mga barangay captain. Siguro after the election, massive na yung gagawin namin
At ang LTO, marami lang nagsasabing walang ginagawa. Kasama kami ng LTO, nagbibigay kami ng safety seminar. Umiikot kami buong Pilipinas. Kaya lang, hindi talaga namin ma-cope up yung bilis ng dami ng motor doon sa natuturuan namin. O nga, sana bago maibenta o mabigay dun sa mga bumibili yung motor, dapat may seminar muna, hindi ba sir, no? Alam mo, maganda talaga yung gusto ni Asik Calvante at ilang mambabatas. Bago sana gumamit ng motor, meron silang proper training. Alright. Yan po. At magpapasalamat kami, sir, sa inyo pong binigay sa aming oras dito po sa Balitang Hali. Thank you. Ay, masalamat din siya, Connie. Maraming Yan po naman salamat si Mr. Atoy Santa Cruz, ang Director for Administration ng Motorcycle Philippines Federation.